Hello everybody! Ako po si Roda ng Roda's DIY Design. Ngayon, meron po akong extra special video na gagawin para po sa inyo. Kung bago kayo sa aking channel, welcome po sa inyo at sana nakapag-subscribe na kayo and also hit the little bell para ma-notified kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. Tara, samahan po ninyo ako. Hugasan muna natin ang mga bucket para bago natin pinturahan, malinis na sila. Pagkatapos linisin, lalagyan ko ng tape ang mga handle. I-save natin ang mga handle ng bucket para hindi mapinturahan. Next, isprayan ko sila ng black paint para matakpan ang mga dati nilang kulay at madaling kapitan ang white paint na gagamitin ko mamaya. Itong mga pots na ito, hindi ko nisprayan ng black paint. Linisin ko sila using wet wipes. Itong isang pot na ito ay mayroong chip. Aksidenteng natabig na po sa ako, buti na lang hindi nabasag. So, ididikit ko na lang siya using King Kong glue. Ngayon, pipinturahan ko sila ng chalk white. Lahat sila ipi-first coat ko ng white chalk. Okay, yan. Na-first coat na silang lahat. Sunod naman itong mga mug na inisprayan ko kanina ng black at natuyo na sila. Ngayon, i-first coat ko rin sila para ready na rin sila mamaya para sa ating second coat. Okay, so natapos na sila. Next, sa second coat gagamit ako ng contemporary blue paint at baking soda para magkaroon ng texture ang mga pots natin na may pagka-cement look.
dadagdagan pa natin, baka medyo magkulang dahil marami tayong pipinturahan. Sa paglagay ng baking soda, 50-50 ratio para makuha ang tamang mix at may pagka-cement look. Pero kung ayaw nyo ng masyadong ma-baking soda, pwede ding 75% ng paint and 25% lang ng baking soda. So, haluhin lang natin na mabuti para ma-mix ang baking soda and paint hanggang sa gumanda ang texture ng paint. Itong contemporary blue paint color na aking napiling kulay, pinaghalo ko ang mga pintura ng 60% chalk white, 30% of acrylic green, and 10% of brown acrylic paint. Kaya ang kinalabasan ng paint na ito ay contemporary blue, na bagay ang kulay natin sa vintage color na parang cement look tayo sa baking soda. Pero kung gusto nyo na may pagka-vintage o cottage style ang mga pots or display items ninyo, lagyan nyo ng baking soda ang pintura na inyong gagamitin. Sa pagpipintura, makikita mo na ang ganda ng kulay na aking napili at ang texture ng ating items. Pag naman nakita ninyo na medyo may lumilitaw pa na white paint dahil sa first coat na ginawa natin kanina, pwede kayo magdagdag para maging third coat ang contemporary blue cement look at maganda siyang tignan. Ang ganda ng kulay, di ba? Hindi matingkad, sakto lang at napakasimple lang ng kulay na aking napili. Ayan, matapos na ang pagpipintura natin. Malapit na tayong matapos. At makikita ninyo ang ganda ng kulay ng ating mga pots and mugs. So, kukulayan ko rin ng contemporary blue itong si box para gumanda siya, na ang dating kulay niya ay kulay white. Ayan, pero pinalitan natin siya ng contemporary blue para maging maganda ang kanyang kulay. So, ayan, medyo pakinisin natin ng konti ang mga items natin using sandpaper o papel dahlia para maalis ang medyo magaspang na texture dahil sa baking soda. Kasi kapag gumamit tayo ng baking soda sa paint natin, magkakaroon siya ng magaspang na texture, kasi ang gusto kong mangyari dito ay maging vintage look siya at meron siyang
texture ng cement. So, sa pagkiskis ng sandpaper, huwag masyadong madiin para hindi mabakbak ang pintura natin. Ngayon, magdi-design na tayo. Meron ako ritong silicone transparent clear stamp, Spring Sunflower for DIY. Ang una kong gagamitin sa clear stamp ay half bike. Okay, yung half bike na yan ay napakaganda kasi vintage ang ating bike na gagamitin. So, ayusin lang muna ang design sa item natin at kukunin sila using plastic at itap sa stamp pad. Okay, pagkatapos kong ayusin yan, okay, kukunin ko yung plastic. Ayan. Para dumikit yung ating silicone stamp, clear stamp sa plastic para itatap natin siya sa stamp pad. Ayan, so diin na ng mabuti para dumikit ang kulay ng ink sa clear stamp natin. So, ang gagawin ko para hindi siya gumulong, lalagyan ko siya ng pen sa gilid kasi gumugulong yung ating bucket. Okay, so ayan ang ating design. So, ulitin naman natin, ganun din ang proseso sa unang item natin. So, ayusin muna kung ano ang napili mong design. Okay, ang pinili kong design dito ay sunflower. Okay, na bagay sa ating mga bucket. Itong ating design na ito na silicone transparent clear stamp ay nabili ko ito sa Shopee para sa kumpletong pagdidesign ko sa ating items. So, nilinis ko muna yung plastic para dumikit yung ating clear stamp para hindi ako mahirapang ilagay sila sa ating stamp pad. Ayan, diinan sila uli para kumapit yung ink at matransfer doon sa bucket.
Okay. I hope nakita ninyo yung ating design. Okay. So, ayan ang ating design ng sunflower. Next naman, sunflower ulit para magandang tignan sa ating bucket. At muli ay aayusin muna natin bago natin ilagay sa stand pad para maayos siyang tignan at madikit natin ng maayos yung ating design. Okay, so ayan na, tapos na yung tatlong bucket natin. Nalagyan na natin sila ng design using clear stamp. Medyo parang blanco yung gilid, kaya dagdagan ko siya ng isa pang flower. Ayan. Para magandang tingnan. Nakaka-enjoy mag-design ng ganyan, guys. So, ayan. Tapos na yung ating mga bucket. Okay, so wag ko nalagyan ng ganyan. Okay na siya. Okay. So, ayan ang ating finished product na pagdi-design using clear stamp sa ating mga bucket. So, next sa susunod naman, o ang susunod na items natin, itong pot natin ay gagamitan ko din ito ng silicone transparent clear stamp na leaves. Ayan. So, punasan muna natin ang ating clear plastic para kumapit ang ating clear stamp. So, tulad din kanina,
sa mga bucket natin, ayusin din natin tulad ng ginawa ko kanina sa mga bucket. Nakaka-enjoy gumamit ng mga clear stamp na ito, guys. Actually, first time kong gamitin ito sa mga pots. Ayan, so, hindi siya masyadong dumidikit sa plastic. Kaya, dapat ang ginawa kanina ay punasan ko muna ng maayos yung plastic para kumapit agad yung clear stamp. So, tulad ng ginawa kanina, diniinan ko siya ng mabuti para kumapit yung ink. Ayan, so i-transfer na natin yung ating ink dito sa ating pot para makita natin yung design. So, ayan. Okay, so ayan, natapos na yung tatlo nating pot. Nalagyan na natin sila ng design. Ayan, ang ganda, 'di ba? So, itong box naman natin, i-distress ko siya using antiquing wax para medyo magkaroon siya ng vintage or old look. Pagkatapos, punasan lang siya ng mabuti para makuha natin ang gusto nating texture.
Ayan, punasan lang natin siyang mabuti guys para pag nilagay ko yung design ay maganda yung kinalabasan. So, nilagyan ko rin siya ng white wax para maganda yung texture ng ating box. So, gagamit ako ng design. Ang napili ko ay papel na transparent or transfer rose design. Hindi ako gumamit ng transparent clear stamp. So, gumamit ako ng transfer rose design para dito sa ating box. So, ang ginawa ko, binasa ko yung tissue at binasa ko din yung papel para matransfer yung design sa ating box. Okay, hanggat hindi lumilitaw o natatransfer yung design sa box, huwag ninyong titigilan dahil sayang naman yung design kung hindi mapupunta lahat sa ating items. Okay, so ayan. Ayan na yung ating transfer rose design na galing sa ating papel. Okay, sa mga mug naman, gagamit ako ng mold at clay. Okay, so lagyan ko muna siya ng cornstarch para pag nilagyan ko ng clay, hindi didikit yung ating clay at hindi ako mahirapang magtanggal. Pinili ko rin yung number 8 kasi yan ang number ng birthday ko at ang tatay ko parehas kaming 8. So, dahil galing sa tatay ko itong mug na ito, nilagyan ko siya ng number 8. So, gumamit ako ng clay para ilagay sa mold yung ating clay at ma-form siya ng number 8. So, pag gumamit kayo ng clay, kailangan merong tubig sa tabi ninyo para mapormahan ng maayos ang clay at lumambot. Medyo matigas kasi yung clay, kaya dapat pagkakuha ng clay, ilagay agad siya sa plastic. So, sa isang mold naman na ito, yung mold border na i-design ko sa mga mug, ayan, para maiba naman, kailangan din nating tanggalin ang sobrang clay. Okay? Meron kasi siyang sobrang clay sa gilid, kaya ginawa ko, para lumitaw yung ginawa ko, tinanggal ko siya using my
knife para lumitaw ang design ng border. Ayan. Ayan na yung ating border. So, ayan pa yung isa. Ayan, tatanggalin ko rin yung sobrang clay sa gilid para mapormahan din siya. Lumitaw yung kanyang design. Okay, ayan. Tanggalin na natin si number 8 sa mold para idikit na natin sa mug. Okay, tanggalin din natin yung sobrang clay sa gilid. So, ayan. So, ididikit ko siya gamit ulit ang aking King Kong glue. Maganda talaga itong King Kong glue, guys. Ayan, nabili ko yan sa New Star. Ayan, meron sila sa New Star ng ganyan at mas maganda pa yan kaysa sa shoe glue. Kasi yung shoe glue, liquid siya masyado. Kaya madidikit yung kamay mo kasi tutulo sa kamay mo yung shoe glue. Pero yan, hindi siya. Para siyang syrup. Masyado siyang malapot na hindi malalagyan yung kamay mo. So, itong border na ginamit ko ay hindi bagay dito sa side ng number 8. Kaya, ang gagawin ko ay magmo-mold ako uli. Okay, gagawa ko uli ng border using my mold. Yung mold na ginamit ko kanina. So, ito namang isang mug na ito, gagamit ako ng number 4. Okay? Ayan. So, itong border na ito na dapat ilalagay ko sa number 8, dito ko na lang siya nilagay sa maliit na mug. Ayan. Mas bagay siya dyan. Okay, ayan siya. And then, magmo-mold naman tayo ng number 4. Okay. Dahil yung number 4 na yan, yan ang number na napili ko dahil yan ang araw ng kapanganakan ng nanay ko. Okay. So, ayan, kukuha na naman ako ng clay natin at ilalagay ko sa number 4. Yan, babasahin ko siya ng konti-konti para kasi medyo tumigas na yung ating clay, guys. Napabayaan ko siya na hindi ko agad nalagay sa plastic. Ayan, tatanggalin naman natin siya sa mold. Okay. Ayan, ayusin natin ng mabuti kung nalagyan lahat ng clay yung ating mold.
para hindi tayo mahirapan magtanggal. Okay, so ayan si number 4. Ayan, didikit ko si number 4. Gagamit na naman ako ng King Kong glue na aking naging paborito na ngayon na pandikit. Okay, so ayan. Ayan na si number 4. Ang gawin natin, patuyuin lang muna natin si number 4 habang ginagawa ko ang border ni number 8. Ayan, gagamit ako ulit ng mold para sa border natin. Nakaka-enjoy guys na gumawa ng mga project na ganito. Malilibang ka. Kung wala kang pagkatapos ng trabaho mo, pwede mo nang gawin yung mga ginagawa kong ganito. Ngayon lalagyan nating antiking wax para makita ang ganda ng mga items. Iba-iba ang kulay ng antiking wax guys. Merong black, merong brown, pero depende sa inyo kung ano yung gusto ninyong kulay para sa inyong items. Ayan, pagkatapos kong lagyan ng antiking wax, lalagyan ko naman siya ng aking homemade na white wax. So, gumamit ako ng basahan para sa ating homemade na white wax para makita ang ganda ng finished product. Okay, so pag nga nasa design na tayo, medyo ingat-ingat lang ng konti kasi baka matanggal yung ating design. So, lahat ng items natin, lahat ng project natin na yan, ay papahiran ko ng white wax para gumanda at makita ang pagkakaiba ng items natin sa old paint nila kanina. So, ang antiking wax and white wax ay nakakadagdag ganda sa texture ng ating items.
Lalagyan na natin siya ng white wax sa paligid para makita na natin yung ganda ng ating contemporary blue na paint. So, pag nilagyan niyo siya ng white wax, guys, gaganda yung inyong project. Ganda na lang. So, I hope nag-enjoy kayo sa aking project. So, watch out po sa ibang project natin. Be sure na nakapag-subscribe po kayo. Salamat.